Hello Aries, ito yung reading mo for May 24 to 31. Oops. Aries, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Wait lang, may nahulog eh. Yan, excited yung mga cards mo, Aries. May 24 to 31 or kahit kailan dumaan sa inyo, timeless reading naman ito. Okay. Pin. Oh, new job daw, career. Maaaring paparating sa'yo. Yung mga naghahanap dyan ng trabaho, ito na yung opportunity ninyo siguro. Makahanap kayo ng trabaho, mapapasukan, or no sideline. Mag-pay attention ka daw when it comes to pera, Aries. Laman ka ng isip netong isang tao na to kung sino man ito. Ibig sabihin, pwedeng may mataas siyang respect sa'yo. Pwedeng namimiss ka niya. No? Pwedeng may maganda siyang thoughts or memories about you. Or kung ano man ang nature nitong mga bagay na iniisip niya about you. Basta, you are highly thought of this person kung sino man yan. Cain, naku, pay attention to health, Aries. Okay, disclaimer, hindi ako doktor, card reading lamang ito. Alam ko naman na hindi tayo pwedeng mag-rely 100% sa card reading, pero wala namang masama kung magpapakonsult kayo sa espesyalista or doctor para lang ma-check. As an overall energy, you have the King of Pentacles. Magandang sign ito when it comes to stability. I think ito ay may kinalaman sa makakasecure ka ng trabaho. Ayun kasi yun eh, sabi dun may new job opportunity or career. Pwedeng ito yun. No? Siguro kung tina-target ninyo yan na ma-hire kayo or makuha niyo yung certain position na yan or makapasok dyan sa certain company na yan, ito na siguro yung sign na yun. No, kung halimbawang makapasa ka dyan, makuha mo yung job na yan, yung career na yan, maaari yung maging stable pang matagalan with the King of Pentacles. Yun yung indication nun. Ang magiging challenge mo dito is about responsibilities, no? Kasi emperor ito. So, yan. Sabihin na natin na ma-promote ka or matanggap ka sa trabaho. Ang magiging challenge mo naman is kung paano mo gagampanan itong bagong task, role, or project, or position kung saan maa-assign ka. Merong something dito na paano ka magiging effective doon sa responsibilities na yan, sa role na gagampanan mo na yan, or task na yan, kung saan maa-assign ka. Kasi maa-assign ka ng, maa-assign ka ng role, position, or responsibility. Wow! So, hindi sa blessing na marireceive mo or good news, meron ditong wish come true for you with the 10 of Cups, no? Merong parang celebration. It could be something na dapat mong ipag-celebrate like success or achievement or kung meron mang magandang mangyayari, no? Pero nakikita ko ito as something na matutupad, no? Fulfillment yan eh. Kaya kung ano man itong
gusto mong mangyari, hinihiling mo, no? Yan yung maaaring ma-receive mo dyan. Sa career, financial, maganda talaga. O, lumitaw na yan doon eh. Pagdating sa career financial mo, ayan yung opportunities. Pwedeng hindi lang isa. Yung dadaan na opportunity sa iyo. Na magkaroon ka ng sideline, na kumita ka, or mga job, no? Okay. Pagdating sa love life mo, meron ditong pag-alis or pag-walk out kung ikaw man yun yung person mo. Pwedeng pwedeng hindi na happy sa relationship, sabihin na natin, or hindi kontento, or pwedeng bored na, naghahanap ng some kind of adventure, excitement, dahil nga siguro bored na or monotonous na yung relationship nyo. So, pwedeng itong sign ng baka tumingin sa iba or maghanap ng iba. Yun lang yung nakikita kong possibility dyan. Sa hindi mo inaasahan dito, hindi mo inaasahan na may pagde-detach dito eh. Hindi mo inaasahan na, yun nga, it's either cool off or pakikipag-break, time apart, or pag-walk out. Sa hindi mo inaasahan na may mag-walk out, de-detach dito. Okay? So, mga zodiac signs na lumalabas dito, you have, so mga majors, meron kang Aries. Pero meron ding mga water, meron ding Virgo, or Taurus, Capricorn. Okay, wait lang. Papa ko ng ibang cards. Ako nga pala si Tin, para sa mga bago dito. Please don't forget to subscribe or follow. Kung nakarelate kayo, pa-like, pa-comment, pa-share. Kung gusto niyo ng private reading sa akin, nandyan po sa description. Kung sa YT kayo nanonood, hanapin niyo yung link papunta sa official one and only Purple Tin Meta Verified FB page ko. May check sa dulo. Kayo po ang mag-PM kasi marami pong fake na gumagaya sa akin. No? Ang gawain ng mga fake, i-add friend kayo, magme-message sa inyo. Hindi po ako yon. Okay, thank you na rin dun sa mga nag-a-avail ng membership, subscription. Kung gusto nyo ng exclusive perks sa akin sa FB page ko, mag-avail kayo ng subscription. Yan. Thank you doon sa mga bumabalik-balik, abangers, laging sumusubaybay. So, huhugot ako ng mga cards dito para sa mga no contact situation. Ano yung mga mensahe, pwedeng feelings, or iniisip na itong person na ito, naka no contact. Para sa mga no contact ito, ha? I replay our conversations over and over daw. I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. No one will ever compare to you. Wow. Ito yung maaaring mga iniisip niya, nararamdaman niya, or mga gusto niya sabihin sa'yo. Si person na no contact. Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. So, ito yung mga advice pala. Ito na. Pagdating sa mga advice, sabi dito, maging optimistic ka lang.
Kumbaga, kung ano yung iniisip mo, maaaring yun yung magiging reality mo. Kumbaga, 'di ba? What you kung ano yung iniisip mo, yun yung mare-receive mo usually. Kaya dapat keep a positive mindset. No, you can't attract love with a negative mindset. Kakasabi ko lang. So, for some of you na nagmamanifest kayo, gusto mong ka-attract ng love, yan yung gawin ninyo. Always think positive. Ano pa advice for you? Your intentions are not clear. Ano to? Ibig sabihin, mag-set ka ng clear intentions, Aries. Kaya nga, ayan kung ano yung gusto mong, ma-attract, yung mga minamanifest mo, make sure na maging clear ka doon. Di ba parang pag nagpipray tayo, maging specific tayo kay God kung ano yung mga ihihilingin natin, mga gusto nating sabihin, di ba? Okay, so yan yung mga messages na nakuha natin. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod na reading. Babush!